وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, isang malaking biyaya na naman sa atin at binigay sa atin ng Allah na pagkakataon na tayo ay abutan ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Katotohanan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, aking mga mahal na kapatid sa pananampalataya, na nandirito tayo ngayon sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ang mga araw na siyang pinili ng Allah na pinakamainam at kaibig-ibig at kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, at nilaan dito at hinanda rito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang malalaking gantimpala at kanyang pagmamahal sa mga taong gagawa ng mga mabubuti rito. Katotohanan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito'y dinakila ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ito'y nabanggit sa banal na Quran. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr. Ibig sabihin nito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sumpa man sa bukang liwayway. Ibig sabihin sa umaga, sa wakto ng fajr, bukang liwayway. Wa layalin ashr, at sa 10 gabi. Ang mga mufassirun, mga scholar natin, na kung saan binigyan ito ng kahulugan ang 10 gabi na siyang 10 unang araw ng Dhul-Hijjah. Sinabi rin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam", yani ashri Dhul-Hijjah. Ibig sabihin nito, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wala ng mga araw na ang mabubuting gawain rito ay mahihigitan pa niya na siyang pinakamamahal at pinakadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala at pinakakaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa mga araw na to. Ibig sabihin nun, ang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ang mga sahaba nagtanong, sabi nila, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah", kahit pa man ang pakikibaka sa landas ni Allah. Ang mga mujahidun, ang pagpunta sa labanan. Alam natin ang hirap na hinaharap, delikado na hinaharap ng ating mga kapatiran sa pananampalatayang Islam na sila pumupunta sa labanan para sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ganun pa man, tumugon ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, "Walal jihadu fi sabilillah", kahit pa man ang pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin nito, kapatid, kung gusto natin ng malaking gantimpala, sikapin natin ang mga natitirang araw ng Dhul-Hijjah. Inshallah subhanahu wa ta'ala sa Yawmil Arafah, doon yung pag-aayuno. At mga iba pang mga araw na siyang habulin natin inshallah subhanahu wa ta'ala at gumawar tayo rito ng mabubuting gawain. Ito'y paalala sa aking sarili at sa inyong lahat ng aking mga kapatiran na nakikinig sa video na to inshallah. Mga kapatiran sa pananampalatayang Islam, kung gusto natin ng gantimpalang malaki, sikapin natin na habang nandirito tayo, napapaloob tayo sa 10 araw ng Dhul-Hijjah, magsumikap po tayo at paramihin ang mga mabubuting gawain. Tulad ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah", kahit pa man ang pagkikibaka sa landas ni Allah ay matutumbasan at mahihigitan ang gantimpala ng taong gagawa sa mga araw na to. Sapagkat ginamit din doon sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbu ilallah", ito'y pinakakaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw na tao, kapag minahal mo ang isang bagay, ito'y napakabigat sa iyo at walang hihigit na halaga rito, sapagkat ito ay kinagugustuhan mo, kinagigiliwan mo. Kaya naman ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung gusto mo rin na ikaw ay mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa ka ng mabuti rito. Kung gusto mo ng malaking gantimpala, gumawa ka ng mabuting gawain rito sa mga araw na to. At kung gusto mo ng kapatawaran, ay gumawa ka ng mabuting gawain rito sa mga araw na to. Kaya kasunod ng hadis na yun, sinabi rin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung itugon niya sa kanyang mga sahaba, na walal jihadu fi sabilillah, kahit pa man ang paghihibaka sa landas ni Allah.
illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika bishay. Ibig sabihin nun, liban lang ang taong lumabas na makipaglaban, makipagdigma para sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, makipagjihad, nakasama ang kanyang yaman at ang kanyang sarili. Pagkatapos nun na hindi na siya nakabalik sapagkat inilaan na niya lahat ng mayroon siya para sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, mas mahigit yun. Dahil mas mahirap dahil doon na siya dinatnan ng kamatayan at walang hihigit doon. Kaya naman mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, habang nandito tayo na may natitira pa sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, pagsumikapan natin dahil hindi natin alam kung darating pa ba sa atin, sasapit ba sa atin ang mga unang 10 araw ng Dhul-Hijjah sa mga susunod na taon. Kaya pagsumikapan po natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala. At ang ating mga ulama, nagbigay ng mga paalala na mainam na gawain rito sa mga araw na to. Yan yung pagdidikr, yung pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsasabi natin ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. At mga iba pang mga siga, mga pamamaraan ng pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-istighfar, pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y napakadakilang gawain ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sikapin po natin at pagsumikapan na magbalik loob tayo parati kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbibigay sadaka, pakikipagkonekta sa ating mga kapamilya, kamag-anak, kung tayo ay nalalayo na sa kanila. At pagpaparami ng mga pagdarasal, tulad na lamang na wag nating iiwan ang mga obligadong sala at dagdagan pa natin ito ng mga voluntaryong sala. At pag-aayuno sa mga araw na to, lalong-lalo na sa Yawmi Arafah, sapagkat nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, Siyamu Yawmu Arafah, ahtasibu ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qabla wa sanata allati ba'da. Ibig sabihin nito, ang pag-aayuno sa araw ng Arafah ay inaasahan ko rito ang kapatawaran, o parang kumbaga may kapatawaran dito na nilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mag-aayuno ng kapatawaran sa hinaharap na 1 taon at kapatawaran sa 1 taon na nakalipas. Bali 2 taon yun. Isipin mo kung gaano kalaki ang gantimpala na nilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapatawaran. Bagkus mismo ang pag-aayuno ay napakadakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat lahat ng gawain ng angkan, mga anak ni Adan, ay para sa kanya. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa saum, liban na lamang ang pag-aayuno, fa innahu li, dahil ito'y para sa akin, wa ana azzibiha, at ako ang gagantimpala rito. At maliban pa doon, sa mga araw na to, tulad ng mga pinahintulutan, binigyan ng pagkakataon ng Allah na sila'y makabisita, makapagsagawa ng Hajj, at sa mga araw na to, sinasagawa. Tulad din ng yawmun na pagkatay ng mga hayop, alay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat yan napakainam na mga gawain. At sinabi rin ng mga ulama natin bilang kahalagahan, kabutihan ng mga araw na to, unang 10 araw, ay dito natitipon ang mga malalaking klaseng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na lamang ng mga nabanggit natin, ang pag-aayuno, ang pag-hajj, ang pagkatay, ang pagsasala, pagsasadaka, at marami pang mga iba na mga kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ito'y nagawa natin sa mga araw na to, tunay na ikaw ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala at ginabayan ng Allah at bibigyan kanya ng malaking gantimpala. Kaya naman, wag natin sayangin ang pagkakataong ito, pagsumikapan natin at paalalahanan ng bawat isa sa atin. Ito'y paalaala sa aking sarili, pagkatapos ay kayo. Sa abot ng ating makakaya ay pilitin po natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sa araw ng paghuhukom ay ang bawat ginawa natin rito sa mundo ay makikita natin. Pamay ya'mal mithqala darratin khayran yara. Ang sino man ang gumawa ni katiting man lang na mabuti, ay ito ay kanyang makikita. Ganon din, kapag gumawa ka ng masama, ay makikita mo rin.
Kaya sa araw na yon ay nakadepende sa bawat gawain natin kung ano ang ginawa natin, ang ibibigay sa atin na reward ng Allah subhanahu wa ta'ala, at depende sa mga gawain at kanyang dinadakila. At sa mga araw na to, gumawa ka man ng maliit, ito'y kadaki-dakila at kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ulitin ko, kung gusto mo ng pagmamahal ng Allah, gumawa ka ng mabuti rito. At kung gusto mo ng malaking gantimpala, ay gumawa ka ng mabubuti rito sa mga araw na to. At kung gusto mo ng kapatawaran, ay sikapin mo ang mga pagbabalik loob, paghihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala at pag-aayaw rito at mga iba pang mga paraan na kapatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway sa maikling oras na ito ay nakapulot tayo ng aral at paalala sa bawat isa sa atin na maisabuhay natin sa ating pagiging Muslim. Hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya sa atin ang mabuting gawain natin at tayo ay kanyang patawarin sa anumang klaseng kasalanan, pagkakamali, at hindi naman natin ito sinasadya o sinasadya natin, ay naway patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at biyayaan niya tayo na mabuting pagtatapos rito sa mundo bago pa man tayo pumanaw, ay nawa ay nasa pagiging Muslim tayo at matibay na Muslim. At ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maalipin na kanyang tinanggap at minamahal at gagantimpalaan at papapasukin sa paraiso. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.